Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, February 17, 2025. So hindi pa tapos yung epekto ng mapulang Valentine's Day natin. Another drop dito sa index natin at mukhang tutuloy nga tayo sa 5,800 ulit. So baka mag-double bottom tayo dito sa pinakamababa natin 2 weeks ago, di ba, dito sa 5,800 level. So nag-drop ulit yung index natin ng negative 1.12%. So walang kabuhay-buhay kanina yung market natin, lalo na sa mga property stocks kasi malakas yung drop nila. Ayan, no? SMPH nag-drop ng 5%, si Ali nag-drop ng 3.6%. So medyo tinamaan yung mga blue chips na naman natin. So tapos yun nga yung pinakaayaw natin, ganun pa rin yung nangyari sa market natin kasi meron pa rin siyang negative 991.9 million net foreign sales. So halos 1 billion ulit yung lumabas dito sa market natin. Ayan, ramdam na ramdam natin yung bear side ng market natin. At dahil sa medyo bearish nga yung galawan sa market natin, nag-uumpisa na naman lumabas si MA, ano ba yan? MA at saka si MAB. Ayan, so yung mga penny stocks natin, siguro ngayon magtatalbogan na naman sila during this time kasi walang ibang walang magandang stocks na puntahan dito sa markets natin. Okay? So bisitahin na lang natin ano ba negative news sa market. Hindi pa rin naman wala pa rin naman yung impeachment case, 'di ba? Hindi pa sa February gaganapin 'yon. So ewan natin kung anong catalyst nitong market kasi sideways lang alam ko yung galawan ng US market last Friday naman. Okay, so tingnan natin baka merong global news na ayaw niya or yun yan, plain and simple, wala talagang foreigners na nagsusupport dito sa market kasi pababa ng pababa yung index natin. Ako, sale na sale. So may mga article si Ma'am April Tan kung bibisitahin niyo yung mga posts natin sa Twitter naman. Okay? So nanguna sa lista natin yung ating mga paboritong properties laglagan. So SMPH nag-drop negative 5%, nag-break sa support kasi si SM natin and meron siyang 143.2 or 0.12 million net foreign sale. Tapos si MA, so sinasabi nila yung price ng gold tumataas kasi which is yun nga umaakyat yung mga mining stocks natin, ayan, si PX at saka si MA yung bida dito sa trading natin. So nag-up si MA o MA ng 23.53%. So mga mining stocks yan. And si Ali natin, yung property stocks, tinatapon siya, negative 3.66%. So meron din siyang, lakas din, no? 200.66 million net foreign sale. Si dito natin, mga kadito natics. So nag-drop siya ng 5.88%. Bumibigay na nga din yung price action niya, di ba? Sabi natin last week. And meron siya, pero may net foreign buy siya, buti may sumalo. Net foreign buy siya ng 5 million for today's trading natin. Tapos PX, yung mga main stocks, congrats doon sa mga malakas ng loob last week kasi overbought na si di ba? PX natin last Friday. So another 16.37%. And meron siyang 269, ilan ba to? K ba to? O 269 pesos net foreign sale. Tapos si SCC natin, ayan, so meron din tayong kinuha na representative ng kahit pa paano gumagalaw ng mga big caps natin. Meron siyang 1.1. Mining din kasi, di ba? 1.1% na galawan, meron siyang 601K net foreign buy dito sa market natin. Okay? So yun po yung galaw natin. Nako, pupula na naman ng mga portfolio natin. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Babagsak na naman yung views natin dito. So subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin. So ganun talaga, kasama yan sa bear side ng market natin. Medyo mahirap talaga mag-trade during this time. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. So bili ka pa rin ba ng bili during this time na nasa bear side yung market natin. Okay. So yung ating mga uploaded videos, trend stocks, check mo na lang kung nakasubscribe ka dito sa channel natin. Wala tayong bagong IPO, no? Company reviews. So wala na akong nababasa ng mga upcoming IPOs, mga sample trades sa market. Basic indicators, technical analysis. So pa-oversold na naman yung ating mga stocks, fundamentals, yung mga risk management, plus basic learnings dito sa market
naman natin. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games natin. Ayan, di pa natin maharap yan. So, check na lang. Tapos sa social media, Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page na Palabi Traders. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa Philippine Stock Exchange. Tapos sa Twitter, ano ba yung summary natin for today? Meron na. Ayan. So, ampaw na naman si market natin. 991.98 million net foreign sales. So, halos 1 billion. So, hindi ko na binibilang kung ilan yung lumalabas kasi palabas pa rin yung net natin dito sa market. So, be very careful na lang tayo. Ayan. So, tinamaan sa market natin pala si properties and then naglipatan sila dito sa mining stocks natin. So nag-up yung mining stocks natin 2.7% and services is 0.51. So tinatamaan yung mga property stocks negative 3%. Holding firms, yung mga big caps natin, negative 2.54 and yun nga nag-close tayo is negative 1.12 percent. So hinila tayo ni Ali at saka ni SMPH. Pero parang sell on nyo si yung ginawa dito kay SMPH, nag-drop siya 5%. Pero the company reported its highest consolidated net income of 45.6 billion, a 14% increase from 40 billion in 2023. So anyway, okay mo yung funda. Ayaw lang talaga sa kanya ng ating mga foreign investors. So Meralco, John Marie sales volume up siya ng 0.4%. Plus, ayan, overbought na daw, sabi ni DA market natin. Bumagsak yata kanina itong alaga natin na si Plus. As the numbers show, the stock is dominated by raw land sales. Meralco finished the first month of the year with consolidated energy sales. SM Prime, so record sales, pero record din na 52 weeks low. Ali, ano naman to? Confirms strong sales performance in high-end segment. Book 4.7 billion. Trading at a discount to book value of 4.93%. Ayan. So undervalued na daw. Itong si Ali natin. Corporate news. Ano bang balita ngayon? All HC reported net income of 701 million. Ayan. Good din yung earnings pero yung price hindi pa. So 48% increase year over year. DMW has been included in the ATRAM Philippine Sustainable Development Growth Fund. Basic Energy, BSC have finalized their joint Development and Shareholders Agreement. SLI plans to launch over 20 projects nationwide. SM partner with the German Philippine Chamber of Commerce industry. And DC Plus is allocating 3 billion for its 2025 capital expenditure, expanding locally and preparing for its Brazil launching. Ayan. So, okay. Hindi pa tapos yung kwento natin kay Plus. AP, South Energy, subsidiary of Aboitiz, plans to build a solar farm. US stocks, futures, okay, mukhang maganda yata yung futures sa US. SLI is company finished 2024, strong driven by the BRICS sale of its development primarily located in second and third tier cities. Okay. Okay, so local market plus, okay, yan na yun. Ayan, sharing why one of the reason why I'm bullish on Peach stocks. Ayan, so mukhang namimili na si Ma'am April Tan, Cebu Pacific. So 34 yung kanyang target price. Malapit na rin pala siya, no? 29.7. Sa technical lang to. So hindi ito sa fundamentals pala ni Cebu Pacific. Cebu passengers grow by 33% in January. NGCP gets go signal for 5 billion transmission project and capex budget to hit 3 billion C plus natin. So okay naman daw yung earnings ni SMPH natin. PLDT has introduced STC Bank, a leading Saudi digital bank. And sa US, okay, mukhang break up si Intel. Nako. Yung mga kasama ko na katrabaho sa semiconductor industry, yari tayo ngayon. Ang daming layoffs. Daming layoffs. Kahit dito sa company din namin, delikadong mga ang mga tawag na expats, di ba? So mga foreigners,
mainit sila kasi yung locals talaga nagbabawas ng ano, employees. So masisilip yung mga OFW na kagaya natin. So hindi natin alam, pwede masasama tayo sa mga ano layoffs na to. So meron kaming mga layoffs na ano upcoming this March. Upson, 2% was the bigger rise of the day pag natanggal tayo ano, full-time trading. And that's nearly because of Upson stocks and it's down over 73% from IPO. Okay. Okay, so ito yung mga IPOs natin. Sino ba panalo sa IPO? Aslag. Ayan, hindi rin ganun kalaki. No? Si LPC. Ayan, hindi natin papansin. Nag-IPO ba to? 92% to. Upson, 21% up. Ayan. Yan yung mga panalo na IPO stocks natin. Okay. Olici, okay yung earnings niya. And mga REITs naman yan. Okay, so sideways lang yung galawan ng ano ng US market natin last Friday. Okay? So yun lang yung mga balita natin. Not so bad naman. Kaya lang bad yung ano bloody red yung ano Monday natin dito sa PSE market. Okay, so patalastas ulit yung mga bago dito sa channel natin as usual. Paki-double check na lang po yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So, tingin na tayo dito sa chart. Okay, so mukhang nangangamoy double bottom si PSE. So, nasa bear side pa rin tayo ng market. So, anyway, alam mo na, medyo matagal talaga pag nag-drop yung index natin ng more than 20% kasi bearish yung sentiment market. So maraming in-expect tayo na shakeouts na pwede pang mangyari sa kanya. So sa ngayon, temporary 5.8 pa rin yung ano, pinaka-bottom dito sa drawing natin. So makita mo naman talagang MA20 matigas. So hindi kayang butasin ni Philippine markets natin. And on the way na tayo doon sa sinasabi natin na double bottom. So kailangan natin ng Dow G pag nakarating tayo ng 5,800. In-expect ko mag-oversold na to for the coming few days yung PSC natin. Kaya careful na lang. Sige, antabay tayo sa ano, bargain sale hunting. Kasi ang lakas ng labas pa rin ng foreigner. So talagang gusto nilang pabuti dito sa 5,800 which is very, very possible yan for the week. Kasi nga wala tayong foreigners na sumasalo. So negative 1.12% and 5,959 ulit. 5,993.48 yung index natin. Okay, so wala tayong nakitang summary ng ano kay doon sa mga blue chips natin kasi may mga panalo at saka talo. So tingin muna ako ng winners ng mga blue chips. So ICT 1.5% nag-recover sa URC. Lumalaban na kahit papano 1.59, video 1.17, BGS 0.26, Monde, ayan, nag-bounce siya. 3.16%, Metrobank 0.8, sino pa? PLDT 0.74. Maganda yung chart ni ano. PLDT, DFC, bigla na buhay 4.53. Hinabol niya si ano, SCC natin. Bilcon 0.24. San si SCC? SCC is 1, ayan, breakout. 1.1%. Yung mga losers naman sa big caps, Ali. So yan ngayon isa sa mga nanguna, negative 3.6. BDO 1.54. SMPH, yari yung mga alaga natin. Negative 5%. SM minus 4.2. Lalaking mga kandila. Jollibee, mukhang babawin din niya yung ano, 10% niya. 2.39 drop. ASN minus 2.8. Another 52 weeks low. So bearish talaga. Ayala Corporation, negative 2.05. CNPF, ayan, Dow G. Yan na ba yun? Negative 2.58%. Okay? So yun yung mga big caps. And punta tayo sa winners. Meron pa rin namang winners. Ayan, si Ma. So nandito na naman sila. Ma A at saka Ma B. Yung mga pag-uusapan na naman natin. So Manila Mining Corporation nag-shoot up ng 23%. Silipin natin yan maya-maya. Tapos si MAB naman, market din, 17%. So talagang bearish yung ano, market. Ayan, parang nakatusok si ano, Felix Mining, 16.37. Mga mining na. Akala mga March or April to, di ba? Pero nauna na yung mga mining stocks, NRCP, 6%. Mahataw Okay, nag 8% to last week CPG ang panalo pa rin CPG, 5.68. Ito lang yung property na ano maganda yung galaw.
At sino pa? DMC, 4%. Emperador, ayan, bottom na kaya to. 4.27. AGI, bumabawi na. 3.35. Monde, 3.16. FNI, 2.73. Ayan, so puro mining stocks yung maganda yung galaw. And then si Baita or si ICT, 1.51%. Okay. So dito sa losers natin, dito ang nanguna. Siya pala nanguna. Okay, pag-usapan natin yan. Negative 5.8% si IMI. Walang volume. Minus 5.3. SMPH minus 5. Tingnan natin kung bear trap yan. Tapos si Ali minus 3.6. ABS minus 3.29. Ako, kinain na rin niya yung ano. Wala na tayong balita kay ano eh. Yung mga nagtatanong na wala na yung balita ulit natin sa kanya dun sa Congress. Hindi pinansin na. ASEN minus 2.8 and STI. Kala ko umakyat to kanina. Minus 2.74. Sino pa? Ayun. So marami din, no? Marami pa. PXP, nag-drop siya. O ito lang yung mining stocks natin na ano. Kasi oil siya. Kaya hindi pinapansin, no? Okay, so bearish na naman yung mga alaga natin. So double bottom na lang expect natin para hindi tayo masyadong nag-expect ng bullish sentiment for now dito sa galawan ng markets natin. Ayan, careful lang tayo. Pero sa blue chips, okay, pangit siya ngayon pero sabi nga naman April, time to buy daw kasi bargain yung mga stocks natin. Okay, so silip tayo dito sa US. Wala yatang stocks ngayon hindi futures so baka holiday sa US natin. European markets, maganda yung galaw. Asia, mix. Pero parang overall maganda yung galaw sa Asia markets natin. So Philippines lang. Bitcoin, okay, medyo nahirapan naman pa sa 100K. So Bitcoin 96K, Ethereum 2.7, si BNB 672. So drop 4%. So mix. Mix tayo, no? Medyo mix yung galawan dito sa bandang crypto natin. Okay, so pag-usapan natin yung ating trend stocks. Unahin natin si SMPH dito sa listahan natin. Nako. So laglag na naman siya at nag-another low si SMPH natin. So 52 weeks low. Okay, medyo butas na yung mga support lines natin sa kanya. So hanap tayo dito sa bandang kaliwa. Mas malalim pa siya nung nung pandemic 2020, grabe yung yung pessimism dito sa markets natin. So hanap tayo ng support. Saan ba tayo pwedeng magkaroon ng support? So pinaka next na support natin is dito sa around 20.25. Ayan, ito yung pinaka bottom ng ng pandemic natin last time, no? 2020, tama ba? March. Ayan. So, yan yung in-expect natin na possible na isa sa mga bottom ni SMPH. Pwede rin naman bumawi bukas kaagad si SMPH natin. Pero since wala tayong foreigners, kahit na ang ganda ng niya, di ba? Annual income niya. Actually, wala namang problema sa fundamentals niya. So, para na lang dun sa mga blue chip holders natin. Ayan. So, pangit talaga para sa mga traders sa ngayon. Itong si SMPH natin. So, 20 pesos na nilalagay nating support para hindi na tayo mahirapan for the coming few days kasi walang foreigners. So 5% drop, hopefully wala na. Pero anyway, kaya nagko-caution tayo na baka meron pa kasi solid yung candle natin kay SPH. Tingnan natin sa 5-minute chart. Meron pa nga siyang pabuhos ng ayan. So medyo solid yung drop talaga natin sa kanya. So anyway, antayin na lang natin yung Dow Jones muna nito. Nasa bear side pa rin din siya ng market. Same sa pinaka-overall picture ng ating mga Philippine stocks or yung pinaka-main index natin. Okay? So, careful na lang muna sa mga holders natin. 5% drop and 143 million net foreign sell. Ayan, walang so nauna kasi yung price action kaysa yung funda ng na stocks natin. Okay, so yun na lang muna. Kabado ka ba kapag ganyan yung hawak mo na na blue chip na stocks. Ayan. So, nakita naman natin, okay naman yung funda, kailang pangit na pangit talaga yung kanyang price action. Next. So, bigla ng pitikan, anong oras kayo nag-umpisa itong mga to? CMA, MAA, tama ba? MA na lang, Manila Mining Corporation A. So, tingnan natin yung 5-minute chart. Ito, okay, binomba talaga ng umaga, no? O hapon pala.
So, as of May 17 na yan. So, mga bandang pumitik siya, mga mag-aalas dos, mas biglang umakyat yung ano, yung price action natin sa kanya. Okay, so naglalaro na naman yung mga traders natin, nag-i-spike yung mga stocks natin. So lalagay ko na yung resistance dito sa 0.005 kasi medyo malakas yung volume niya. Nag-overbought na siya. So RSI 80 plus yung ating RSI level sa kanya. And ayun oh, very strong pala yung ano, yung trend na pinakita niya. Pero wala tayong masyadong mapansin no kung hindi natin isasali yung kandila for today's trading, hindi natin makikita. So unless nakisabay ka doon sa rally kaninang second half dito kay Ma. Ayan. So catalyst wise, so mga mining stocks, sila yung madalas pumitik pag medyo pangit yung market natin, no? Habang wala mo nang pwedeng matrade sa iba. So ito yung mga pumipitik-pitik. Si MA at saka si B. Ayan, so pumitik sila parehas pero dito na tayo kay MA kasi ito yung ano naging trending for today's trading natin. So itasan ko na kasi medyo ano talaga to volatile yung stocks kaya bantay-bantay ka na lang. So pinaka-support natin is 0.0038. Ayan, so yung pinaka-support natin sa kanya. Okay. Panalo yung mga pumundo kanina dito. So tingnan natin bukas kung ampaw ba yan o ipupush talaga nila. Medyo malaki nga din yung ano yan, yung biglang pasok ng volume niya. Okay, next na property na tinamaan, si Ali natin. So, hindi pa naman siya nagbi-breakdown, pero potential breakdown din siya dito sa below 22 pesos. Ayan, pandemic din yata yung price na yun. No? Baka magsabay sila ni ano, SMPH, mga 19 na rin. No? Pwede nating targetin kay Ali natin kasi pangit din yung ano, descending triangle yung formation natin and nagbi-breakdown ulit yung mga support. Lalo na medyo solid yung ano solid yung mga bearish candle natin sa kanya. So tapos sinamahan pa ng ano 200 million net foreign sale. So nag-drop siya is 3.66%. So pagdating sa earnings wise, mukhang okay din naman siya. Ayun, malakas nga yung earnings niya, no, ni Ali natin. Ayan. So, wait na lang ulit tayo para sa recovery. Pero very bearish yung candles na nakikita natin sa kanya. Next, dito. Okay, so may chance mag-breakdown pa to ha. Okay, magre-retest ulit dito sa may gap area si dito natin. Nako, wala na yung W natin hindi na-handle yung ano formation natin. Maganda sana yung ano kung nag-bounce siya dito sa ano MA 100 na tuloy yung bounce para may handle tayo diyan. W tapos handle, di ba? Pero ngayon, pinapakita niya, sumasabay din siya sa negative sentiment ng ano ng market natin. Wala na ba ibang catalyst tayong inantay kay ano kay dito natin. So medyo malakas, negative 5.88% and buti nga may sumalo no. 5.01 million net foreign buy. So pumunta sa bear side yung ano, yung itsura ng RSI level natin. Okay? So bearish muna si dito. Next si PX natin. So kasama na yan. Kailan si APX tingnan natin. Nag-drop si APX no at saka si PXP. Ito lang si PX yung umakyat. Ayan, binobomba kasi ng ano may volume niya. Nakapondo talaga yung ano traders natin, RSI 90. So, nasa galawan na naman to, mga principal's office na naman yata itong mga stocks natin na to. So, pinaka-support is yung previous peak natin, pwede ba? O mas mataas pa. O dito sa gap, kala ko fill the gap lang siya. Ayan, ito na lang. Ayan, sakto yan. Meron siya dito. Meron siya dito. And then meron siya dito. So yan na lang pinaka-support. And then, yung pinaka-next na resistance, bawing-bawi si PX, no? So kung dito ka na gold, bawi na kaagad, no? Yung galaw natin sa kanya. So ang pinaka-next na resistance is 5 na. So hindi na to kaya ng ano ng trend chart kasi parabolic na yung ano yung galaw natin sa kanya. Watch out na lang kasi RSI 90. Itong si dito siguro tayo makakita ng mga wild swings no. Diretso din yung galaw niya dito sa 5-minute chart na. Okay, so ganyan lang muna, 16%. Congrats po yung mga nakabili dito sa breakout area natin. Laki na rin, no? Gaano kalaki to? 35%. 269K net foreign sale. And then lastly, yung SEC natin, ayan, mamimigay na yata to ng ano dividends. April pa yung ano
Ayan, kaya lang malakas nga kasi sentiment ng mga mining stocks. Ayan. So, magta-try siya mag-breakout na dito sa previous peak natin. Ayan, support natin is 36. And then on the way tayo is fill the gap dito sa 39 pesos. So, pakonti-konti yung galaw niya pero 'di ba? Umakyat si SEC natin. Mabagal nga lang pero at least hindi siya pababa. 'Di ba? Kumpara sa mga ibang blue chip na stocks natin. So 1.1% and 601K net foreign buy. So nasama na rin to siguro sa kasi pati si DMC umakyat din yung price action niya. So wala na kasi tayo resistance dito eh. Kaya medyo mataas yung 39.4 yung pinaka next na resistance area natin. Okay? So buti pa to nasa bull side ng market natin. Ayan, so yun na lang muna yung ating review. Nako, yung mga blue chips natin matutulog muna as of this time and mukhang ang labanan na naman ngayon is yung mga ceiling na naman. So kasi may mga nakikita na naman tayo pumipitik ng 16%, 20% dito sa mga trending stocks. So para dun sa mga mahilig mag-trade ng mataas yung risk. So pero cautious ka lang kung medyo mababa yung risk mo naman. Okay? So yun na lang muna yung ating review. Monday pa naman. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Plum Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo na guide. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po tayo bukas.